Panginoon na umaangas. Tulad lang po ng pag-aaral, hindi ka po grade 1, nagiging grade 2 ka rin. Ang mga grade 1 lang, ang talaga ko may pusa. Pero sa Panginoon, hindi tayo tumigil ko. Amen? Pangan natin ang Panginoon sa buhay natin ng lingkod. Ito namin, may pangalahayaw ng kalulingkod ng Panginoon. Amen? So, ito yung kanyang magiging grade first at hindi ito yung first and last. First namin ko ngayon. Amen. Okay na ba ito? Hello po. Okay na ba, CJ? So, okay lang eh. Hindi po ako nakatulog magdamag. Hindi ako nakatulog magdamag dahil excited ako. Amen. Amen, di po ba? So, isang mapagpalang araw po sa lahat. Kumusta po ang buhay-buhay natin na lumipas sa isang linggo? Sana po ay naging okay, lahat po ay ayos. So, nandito po tayo ngayon para mag-aral ng salita ng Diyos, para po may magamit tayo. Bigyan tayo ng katarungan, mga paalala, payo, para magamit natin sa buhay natin araw-araw. So, buksan po natin ang ating mga isipan, mga mata, lalong-lalo na po yung ating mga puso na sa mensahe ng ating Panginoon. So, tayo po'y tumayo at manalangin po tayo. Tayo po ay yumuko at ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, O Lord. Niluluwati, tinataas namin ang iyong pangalan. Panginoong Jesucristo, salamat po sa kaligtasan na pinagkakalob mo sa aming lahat. At patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala ng aming mga nagawa. Sa isip, sa salita, at sa mga nagawa na di nagbibigay kaluguran sa inyo, O Lord. Banal na Espiritu, manatili ka po sa aming kalagitnaan, sa aming pag-aaral, at gabayan mo kaming lahat sa pag-aaral ng iyong salita. Bigyan niyo po ako ng gabay at karunungan, Lord, upang maibahagi ko ang aking ituturo sa ating mga kapatid na makikinig. Linisin mo po ang aking puso at isipan upang ang mensahe ng Panginoon ay maiparating ko ng may katapatan, pagmamahal at buong kapangyarihan. Ganun din po, Lord, tulungan mo po ang mga ibang kapatiran na alam ko ay nilalapit namin sa inyo, na may mga nararamdamang karamdaman at lubos na pangangailangan, especially po sa pinansyal, at ganun din po sa kapatid na nandito. At sana po ay mapaisip o puso nila ang mensaheng ito. So dahil po may sitwasyon na pangpinansyal, kaya po pagkalooban mo kami ng maayos na pag-aaral at dinudulog po namin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen po. Amen po. So, nakakaba po pala dito sa harap dito. So, nakatulog po ba kayo ng maayos? Ayos po ba yung pagtulog, Brother Gandhi? Mga nasobrang ka sa kape. Hindi kaya? Sino po ba yung mahilig magkape? So, sabi nga po ni Pastora Rosie, pag nagkakape siya,
lalo pa siyang nakakatulog. So, ganun po talaga siguro, ano. So, nung isang araw, nagkakape pala kami, breakfast. Sabi ko, ano bang gusto mong kape? May ano dyan, yung Nescafe White, saka ano, yung great taste ba yun, ano? Sabi niya, yung alam mo, yung tinitimpla mo lagi, great taste, sabi niya. Favorite ko yun, sabi niya. Ikaw, meron ka dyan yung ano, yung red, yung original. Favorite ko raw yun. Sabi ko, hindi ko naman favorite yun eh. Kaya anong favorite mo, sabi niya. Sabi ko, yung kapiling ka. Ako. Amen. Papagising lang po yun. Yung po yung topic natin, nandito pa rin po tayo sa Commission for the Mission. Po ba ito yung buong June na pinag-aaralan natin. So, yung po mga previous days, previous weeks na tinuro ng ating mga pastor at pastora, yung pong first week na tinuro sa atin yung number 1, Jesus sent the 12, yung pong 12 disciple na sinend. So, hindi ko na po ano yun. Siguro po may mga notes naman po kayo. Baka umabot tayo ng alas 4 kung ano yun natin lahat yan. So, yun po yung number 1. Tapos yung number 2, instruction to the 12 disciples. Si Pastor Aris. May pala yung ko. So, number 3 po, Fathers on a Mission. Nataon po ito nung Father's Day. So, dapat tayong mga ama ng tahanan, dapat tayo yung mag-spread ng yung ebanghelyo o yung pag-enlarge, pagpapalawak ng ating mga misyon. Yung number 4 po, yung instruction. Ito po yung part 2. Yung tinuro ni Pastor Aris last Sunday. So, instruction po to the 12 disciples. Yung po mga tagubilin sa 12 disipulo. So, dito na po tayo sa part 3. Ito po yung huli-hulihan for the month of June, yung pinag-aaralan natin. So, ito po yung final reminders to the 12 disciples. Mga pangwakas na paalala sa 12 disipulo. So, may mga ko po dito, hindi na po kasi nakasama dito sa PowerPoint. I-share ko na lang po. So, bago po tayo mag-umpisa dyan, pag-aralan po muna natin yung mga reminders po ng mga huling tagubilin ng ating Panginoon sa 12 disciples. So, paalala lang po at bakit mahalaga yung huling tagubilin. Una po yung pangwakas na mga salita. Hindi po kasama dyan, lang po, sinerch ko lang po to. Mga huling tagubilin at paalala ay mahalaga dahil una po, pangwakas na mga salita. Ito po ang huling mensahe na nais parating ng isang tao bago siya lumisan o magwakas sa isang yugto ng buhay. So, halimbawa, ikaw ay lilisan ka na dito sa mundo. Tapos, halimbawa, si Brother Gandhi, may last will. Di ba? O kaya si Brother Dante, sasabihin niya, JM, sa'yo ko na ipapamana yung 12 hektarya kong lupa. Sabi niya. So, yun po yung pangwakas na salita. Sa alabang po yun, nakatirik sa alabang. Tapos yung pong pangalawa doon, kung bakit mahalaga yung mga huling tagabilin, ay pagmamahal at pag-aalala. Ito naman po ay nangangahulugan na ang huling tagubilin ay nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalala ng isang tao sa mga taong may iwan niya. Halimbawa po ikaw ay dito sa lupa, marami kang nagawang mga magagandang bagay. Tapos, marami kang natulungan. Hanggang ikaw ay lumisan, kahit ikay wala na dito, marami pa rin nakakaalala sa iyo.
nandun pa rin yung memory nila na, ay, si mabait yan, maraming yan, natutulungan. Kaya hindi ka mawawala sa kanila. Pero kung ikaw ay wala namang nagawa dito, kahit nakalibing ka na, kinukutsa ka pa, di po ba? Dahil wala kang nagawang maganda para sa kanila. Yung number 3 po doon ay gabay sa hinaharap. Ang mga paalala at tagubilin ay maaaring magbigay ng gabay at direksyon sa mga taong sumusunod sa mga yapak na nagbibigay tagubilin. Ano naman po yun? Yung halimbawa, maganda yung gawain mo, marami kang performance na maganda. Siyempre yung, halimbawa, yung anak mo, siyempre susunod yun kung ano yung nakikita sa'yo, yun ang susundin niya paglaki. Kaya yung yapak mo, mapapasa rin po doon sa kanila. So yun po yung mga paalala at huling gubilin kung bakit mahalaga. So may 5 po tayong pag-aaralan dyan na pointers yung sa final na tagubilin ng ating Panginoon sa 12 disipulo. So, sabi po sa Mateo 10:26, ako unahin ko po yung verse pagkatapos po yung wala naman pong problema, parehas lang din po yun. So, sabi po dito sa Mateo 10:26, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Ang walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di nabubunyag. Sa 28 po, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. At sa 10:31 po, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. So ano pong ibig sabihin nun? Do not be afraid of the adversaries. So sabi po dito, ang Diyos ay ang nakakaalam ng lahat. So halimbawa po sa application natin, halimbawa may nagbabanta sa iyo dahil nga yung sa yung ginagawa. Yung sa halimbawa, ikaw ay nagtuturo, tinutuligsa ka, tapos kinukutsa ka. Huwag mo silang pansinin, huwag mo silang awayin. Kumbaga, ipasa Diyos mo na lang ang lahat. At basta ikaw, sumunod ka kung ano yung inuutos ng Panginoon sa iyo. Huwag mong intindihin yung mga tao na nasa paligid mo, basta yung ginagawa mo ay para sa Diyos. Hindi po ba? Amen po? So, yun po yung number 1, na do not be afraid of the adversaries. Yung number 2 po, mabilis po ata, baka matapos tayo kagad. Okay lang po, nandiyan naman si Pastora, siya po magtutuloy. Keep working regardless of the danger. Sabi po sa Mateo 10:28, yung katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So ano pong ibig sabihin nun? Patuloy na maglingkod anuman ang mga panganib. So, siguro po alam nyo, sina Pablo, sina Daniel, ano po, dahil po sila ay tagasunod ng ating Panginoon. Kinukutya sila, binabato, tapos hanggang sa ikulong pa sila, di po ba? Tapos, pero patuloy pa rin silang nagbibigay ng mensahe o yung ebanghelyo. Hanggang sa kalaunan ay pati yung mga nagbabantay sa kanila ay sumali na rin sa paglalaganap ng banal na ebanghelyo na kinakalat nila. So kaya po ang 10:28 sa Mateo 21, yun po, yung huwag kayong matakot,
sa mga tao na nakikita lamang ang kaya nilang patayin ng katawan, ngunit ang kaluluwa ay hindi nila kayang patayin. So, yung po yung sa number 2, kaya po, ipagpatuloy lang po natin yung paglaganap, basta sumunod tayo sa utos ng Panginoon, kaya spread natin yung kanyang turo, kaya natin yung mga ibang tao na tumutuligsa sa atin. Wala naman po sila, basta ang sinusunod natin yung sa ating Panginoon. So sa ganung paraan po, nagtuturo sa atin yung Mateo 10:28, ay ang magtiwala tayo sa Diyos. Huwag tayong matakot sa anumang panganib o pagtutol ng ating hinaharap. Sa halip tayo ay dapat magpatuloy sa ating misyon para sa trabaho po natin yon sa ating Panginoon. So, yun po yung number 2. Mabilis ata ako. Matapos tayo kagad. Okay lang po ba? Sa susunod po, babagalan na natin. So, number 3 po, God's special presence and help are with them. Ang special na presensya at tulong ng Diyos ay nasa kanila. Sabi po sa Mateo 10:29-31, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunpaman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng iyong Ama. Sa 30 po, at kayo maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. So, yung po yung God's special presence and help are with them. So, itinuturo po ng Diyos ay ang mga special na presensya at tulong. Sabi nga po doon, isang tao, alimbawa isang tao nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Tapos, parang nawawalan na siya ng pag-asa. Ngunit sa kanyang pagdarusa, siya'y nanampalataya. Siya po ay humiling ng panalangin sa Panginoon. Humingi siya ng tulong. At minsan, gusto na niyang wakasan yung kanyang buhay. Di po ba? Pero sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya, parang lumakas pa yung kanyang buhay, yung pagtitiwala niya. Dahil sa kabila ng halimbawa siya ay naghihirap na, merong ginamit yung Panginoon na ibang kaluluwa na tumulong sa kanya. Kaya yun po ang napakaganda doon. Basta kung ano man yung mga pagsubok na dumating sa buhay mo, basta huwag kang susuko. Panalangin mo lang sa Panginoon, magdasal ka, pag-pray mo ang lahat. Di ba? Ang Panginoon naman hindi tayo bibiguin. Basta tumupad lamang tayo at sundin natin yung kanyang mga utos. So, amen po. So, number 4 po, yung there will be enmity against unbelievers. Magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan laban sa mga hindi mananampalataya. Sabi po sa Mateo 10:34-36, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. 35 po, naparito ako upang magpaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong kasambahay. Alam niyo po, dito sa pointers, ito po yung karamihan nangyayari. O
nararanasan, di po ba? Yung there will be enmity against unbelievers. Bakit po? Kasi po minsan, halimbawa, siyempre, lahat tayo sinilang na Katoliko, di po ba? Tapos, isa sa atin naging Kristiyano. Tapos, siyempre, yung kapatid mo, yung magulang mo, siyempre, hindi sila papayag na magkahihiwalay ka sa kanila, ano? Doon po nagkakawatak-watak yung pamilya, di po ba? Minsan nga, hindi ka nakakausapin. Minsan, itatakwil ka nila. Kaya po, pero kung sinunod mo yung utos ng Panginoon sa'yo, hindi mo na inisip yung basta, ipasa Diyos mo na lang, dahil po nang nasabi ko, pa-Diyos mo na lang yung mga tao na maging yung mga kaibigan mo, mga kapatid mo. Minsan nga, halimbawa, Brother Gandhi, padadala kita sa ibang bansa para mag-misyon. Tapos kontra si Sister Weng. Hindi na pala kontra si Sister Weng dahil sa Kristiyano na rin siya, hindi na siya mag-ano. So, pero kung meron pong kontra man doon, pero si Brother Gandhi po, itutuloy niya pa rin dahil nandun siya sa panig ng Panginoon, di po ba? So, yun po yung number 4 na minsan kalambitan nangyayari dito sa ating, dito sa lupa, yung mga nararanasan natin. So, yun po yung number 4. So, number 5 po, mabilis na yung atako talaga. Okay lang po ba, ano? Okay lang po. So, excited po, kaya po napabilis. Prioritize your mission over family. Unahin ang misyon kaysa sa pamilya. Kaya po ba yun? Unahin ang misyon kaysa sa pamilya. Pero siyempre po, kakayanin natin yan dahil tayo po ay nakakakilala na sa ating Panginoon. So sabi po dito sa 10:37-39, ang umiibig sa kanyang ama o ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, malinaw po yun, ano? Ang umiibig sa kanyang ama o ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan sa 38 po ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So yun po yung there will be, yun po yung number 5 na prioritize your mission over family. So sabi po dun sa Mateo, yun nga po, yung nabanggit ko kanina, na unahin po natin ang Panginoon. Wag po, tsaka na yung family, pero minsan sa atin dahil nga hindi pa tayo, yung iba, hindi pa lubos na nakakilala sa Panginoon, siyempre iuunahan po nila muna yung family nila, di po ba? Pero hindi po, tayo po, nakakakilala na tayo sa Panginoon, kaya bago po ang lahat, Diyos muna ang anayin natin. So, yun nga, yung gaya ng nabanggit ko, halimbawa, isang Kristiyano na magmi-ministeryo sa ibang bansa, minsan yung magulang niya tumututol, ayaw, yung kapatid niya tutol, pero susundin niya pa rin po yung utos ng ating Panginoon. Siya pa rin po ang masusunod, yung Panginoon. Babaliwalain niya po yung mga, kung sino man, yung mga taong umahad lang sa Kanya, gaya po na nasasabi ko, pinapasa Diyos na lang po ang lahat. Halimbawa po, yung maglilingkod sa isang, halimbawa si Brother Pepe, gagawing maging pastor, maging ministeryo. So, tayo po maraming tututol sa mga kamag-anak.
yung mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, itutuparin niya po, susundin niya pa rin po yung kahilingan ng ating Panginoon. Itutuloy niya, ikakalat niya, mag-spread siya ng mga salita ng Diyos at maghihikayat siya ng maraming kaluluwa para makasama sa atin. So, yung po yung number 5. Bilis po talaga, no? Alas 11 pa lang ata, tapos na. Okay lang po ba? Andiyan naman si Pastor eh. Haba rin yan kapag pinasama. So, yun po yung 5 na tinuro ko, final reminders po to the 12 disciples. So, part 3 na po yun. Yung una po, do not be afraid of the adversaries. Basta huwag tayong matakot sa mga kalaban. Yung mga kalaban, hindi lamang po yung, halimbawa, sa digmaan, hindi po. Yung pong mga kalaban na, halimbawa, yung pumuputya sa atin, mga tao na hindi nakakaintindi, pero ituloy lang po natin yung pagseserbisyo natin sa Panginoon. Yung pong keep working regardless of the danger. Patuloy na maglingkod, ano man ang mga pangalim. Huwag po tayong mga takot sa mga, halimbawa, yung mga unos na dumarating sa ating buhay. Basta, minsan, minsan may mga bagyo na malakas, hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Yung iba po na tutuliro na, yung iba hindi na alam kung ano. Pero basta tiwala lang po tayo sa Panginoon. Hindi na po tayo pababayaan. Di po ba nung sila Pedro doon sa dagat, naano na po sila dahil nga yung alon na lumakas na. Pero sa isang lang po ng ating Panginoon ay napahinto niya po yung unos na bagyo na dumarating po. Yung number 3 po, yung special presence and help are with them. Siyempre po, yung presensya ng Diyos, tayo po, pinaka-special sa Kanya. Sabi nga po, yung mga ibon ay nakakakain, wala namang trabaho, pero nakakain sila, lalo pat kaya tayo na tayo special sa Panginoon, kaya hindi niya po tayo pababayaan. Yung number 4 po, yung nasabi ko kanina, ito yung malimit na nararanasan. Yung there will be enmity against unbelievers. Yung pong, ito po sa family, nangyayari ito. May mga pagkakataon na nagkakaproblema dahil nga po sa magkasalungat na paniniwala. Pero tayo, dahil po tayo ay tayo po alam natin kung ano yung tama, kaya sinusunod po natin yung ating Panginoon. At yung pong number 5, prioritize your mission over family. Unahin po natin ang Diyos, unahin po natin siya sa lahat ng bagay. Siya po kasi ang ating pinaka-the best o una sa lahat. Wala na pong iba. So yan po, sana kahit papano ay may natutunan po kayo sa aking tinuro na doon na mabilis man. So nandiyan naman po si Pastora na magpupuno o mag-ano po sa aking tinuro. So bago po ako magwakas, iwan ko lang po itong verse sa 2 Timoteo 1:7 and 8. Sabi po dito, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpigil sa sarili. Kaya't huwag kayong mahiyang magpatotoo para sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtiis para sa magandang balita, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. At nandiyo rin po ito dito sa mga gawa 5:29. Sabi po dito, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi tao. So, sa Diyos lamang po tayo susunod, sa Diyos lamang po tayo magtiwala dahil po ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat.
So, yun po, sana kahit papano ay may natutunan po. Si Pastora na lang po ang magpupuno dun sa aking tinuro. Amen po. Amen. Pastor, ito na. Ako yung pastor. Ako yung nagawang talaga po ganyan. Medyo lalakisan pa yan. Pagka mas gagana yung makina. Amen? Hindi naman, sabi nga, there's always a first time. Diba? Pero yung first time, hindi matatapos sa Yes. first time. The second time, the third time, the fourth time, at may end, time. Dulo na. End na talaga yun. Amen? Papatabangan ko lang ng kaunti. Yan, tinuro ni Pastor Manny. Ito naman yung mensahe talaga ng Panginoon. Nagkulang lang siya ng mga pagbibigay na halimbawa. Amen? Sabi dito, do not be afraid of the adversities. Huwag matakot sa mga kalaban. Sabi nga niya kanina, kaya may final reminders kasi mahalaga. Bakit may reminder? Kasi kailangan niyang masulat dahil darating ang panahon magkakalimutan. At hindi lamang ito ibinigay para sa 12 disipulo. Maraming susunod na mga disipulo o maraming susunod pa na magiging alagad ng Panginoon Jesus. Kaya kailangan malinaw yung instruction, yung part 1 and 2, at malinaw yung karagdagang pag-ibili o habili ng Panginoong Jesus sa pagkik niya. Kasi aalis si Lord. Pagkatapos niyang namatay sa krus, mabuhay na maguli, hindi na nila makakasama ang Panginoong Jesus. Kaya lahat ay pinusulat na para maging gabay sa lahat ng kasalukuyan at hinaharap na mga mananampalataya. Laging may laban. Pero ang sabi ng Panginoon, ano mo yung laban mo? Basta huwag kang matakot. Dahil sabi ng Panginoon, bigyan kita ng espiritu ng katatagan. Hindi spirit of timidity, but the spirit of power. May kapangyarihan tayo at iyon yung nasa 2 Timothy na binanggit kanina. Pangalawa, keep walking regardless of the danger. Galing ka sa labanan, may pupuntahan ka. Maaaring may peligro ang buhay mo. Hindi mo alam. Pero alam mo kung sino ang may hawak ng buhay mo. Di ba si Pablo, hinagupit, nakaranas ng lumubog, halos na-shipwreck, lumubog yung barkong sinasakyan, nakulong, nasa kulungan. Yun yung mga dangers na posibleng harapin ng mga naglilingkod at sumusunod sa Panginoon. Iba-yan na, di ba? Ikinulong doon sa kulungan at pinapasok yung 3 leon na handang lapain siya. Pero ano nangyari? Pinakita ng Diyos, hindi siya kayang galawin. At nga ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan na hapakan ng mga ahas. Yung ahas na sinasabi doon, hindi yung physical na ahas. Pero isipin mo, sino dito ang hindi takot sa ahas? Sa bulati nga lang, takot na sa ahas pa kaya? Meron ba? Hindi takot sa cobra?
Sa sawa, ako nga sa bulate lang, parang tumatayo ang balahibo ko. Amen? Merong posibleng panganib. Pero, kasama natin yung Diyos. Katulad ng inaari natin kanina. Lumangoy ka man sa ilo, di ka malulubo. Pero, bago ka lumangoy, mag-aral ka rin. Bago ka lumusong, mag-aral ka rin. Yun ay karunungan na nagagaling sa Diyos. Kasi may pagkakataon na sabi ng Lord sa Lord's Prayer, do not put the Lord to a test. Huwag natin subukin yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi parang ang nangyayari Lord, tanong ako dito sa dagat na ito, nakasakay ka sa ulat ko. Hindi ka marunong lumangoy. Pero pinanghawakan mo yung pananampalataya mo. Kawalan ng Lord yung puso mo kung sinusubukan mo siya. Di ba? Gawin mo yun kung talagang marinig mo sa Panginoon. Gawin mo yun kung talagang yun ang utos ng Panginoon. Amen? Pero maganda rin na marunong kang lumangoy bago ka tumalon. At isa yun sa survival. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka matututok. Sino ang pinatutukulan din? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Pinasok sila sa puklong para sunugin. Pero anong sabi ng tatlo na to? Ililigtas kami ng Panginoon. Ngunit kung hindi man kami iligtas ng Panginoon sa sitwasyon na yun, kung masulot man sila, hindi sila bibitaw sa pananampalataya. Masunod ang kalooban ng Diyos. Amen? So, yun ang pinatutungkulan mo. Bakit kaya mong harapin ang mga panganib? Number 3, dahil sa presensya ng Panginoon. Tutulungan ka niya. Sasamahan ka niya. Kaya nga si Shadrach, Meshach, at Abednego, alam nila, sasamahan sila ng presensya ng Panginoon. Hindi man sila iligtas sa apoy, matupok man sila. Alam nila, nakasama pa rin nila ang presensya ng Panginoon sa langit. Yung pang-apat at pang-lima, magkadikit yan. At dito, there will be enmity against unbelievers. Magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan laban sa mga hindi mananampalataya. Tapos, dito sa pamilya, ibahin ng iyong mission kasi sa iyong pamilya. Hindi ko ibig sabihin yan kasi yung context ko yan sa loob ng pamilya. Sa loob ng pamilya, katulad ng nabanggit ni Pastor Manny, na hindi lahat ay mananampalataya. Halimbawa kung yung mga anak ang maunang naging mananampalataya, yung mga magulang hindi. Ang mga magulang may otoridad sa mga anak. Di po ba? Lalo na sa aming pamilya, pag sinabi ni Ama, para yung batas na sinusunod. Pag sinabi niya mga kasi tatandaan ko, bago mag-alas 6, nasa bahay na lahat ng anak. Bakit? Eksakto alas 6, mag-uurasyon. Alam niyo ba yung orasyon? Mananalangin. Pag naman galing sa school, alas 2, nasa bahay ka na. Noon parang hati-hati ng ang klase. Bakit? Alas 2 nasa bahay ka na. May siesta. Alam niyo ba yung siesta? Yun ay terminology ng mga Espanyol. Yung oras na pamahinga. May siesta, kailangan mo matulog para lumaki. Pero hindi ako lumaki
Yun na yata talaga yung height na ibigay sa akin ng Lord. May siesta. Kaya kahit gusto mong maglaro, gusto mo pang makipag-jackstone, makipagtaguan, gusto mo pang maglaro, ayaw mo pang umuwi, gusto mo pang nasa eskwelahan, uuwi at uuwi ka. Dahil may tulog time. Amen? So yun, kung ganun yung magulang mo na hindi ka nakakakilala, at ikaw ay nakakilala sa Lord, may laban. Ano sasabihin kung Catholic, magsising pa tayo ng alas 9, nag-skip ka, Katoliko. Pero malinaw na sa'yo, hindi yun na tamang pananampalataya. Kailangan mong kailan. Kailangan mong pangatawanan. Kasi kung pupunta ka doon, nauna yung takot mo sa tao. Katulad sa natin sa mga naglikod ka sa Diyos, sa Diyos na naglilingkod, hindi sa tao. Kaya mo, mag-sleep din. So, hindi nila advocate dito, o hindi nila ng Diyos, mag-away ko yung pamilya. Kasi sabi doon, mag-aaway ang ama sa anak na lalaki, sa kanyang ama, anak na babae, sa kanyang ina, yung manugang na babae sa kanyang biyanan. Ano pa ba? Pwede rin anak sa anak, kapatid sa kapatid. Amen? Hindi ang ibig sabihin mag-aaway kayo. Hindi ka talaga makikipag-away, pero alam mo lang kung saan kalulugan. Kasi sabi ng Panginoon, dapat unahin siya. Amen? Pero hindi ibig sabihin na sasagot-sagot ka na sa magulang. Hindi ibig sabihin doon na dahil magkaiba kayo ng pananampalataya, lalayas ka na sa bahay niyo. Minsan, may mga pagkakataon na maaaring gawin naman ng panataya. Hindi na, kung yung tindi ng away, pwede na kayong magkasakitan. Amen? Ang ibig sabihin lang ng Diyos, may pagkakataon na kailangan mong kalunan ang pananampalataya. Ang medyo kahit sasama loob ng magulang mo, ng kapatid mo, ng nanay mo, tatayuan mo yung pananampalataya mo. Kaya nga sa panglima, mayroon yung mga verse yan. Prioritization. Kung ikaw ay tinawag sa paglilingkod, uunahin mo palagi si Lord. Kung malinaw sa iyo na mag-mission ka, handa ka kung saan ka pupunta, kung saan ka ipapadala ng Panginoon. Ang sabi dito, hindi naman ibig sabihin, lilimutin mo na yung pangailangan ng pamilya mo. Napuputulin mo yung pamilya mo. Papabayaan mo na yung pamilya mo. Lagi i-balance. Sayang mo iwanan at unahin ang Panginoon dahil alam mo na hindi papabayaan ng Lord yung mag-iwan ng pamilya. Amen? Kasi kapag tinalaga ka ng Lord sa pag-inisya, paglilingkod sa Kanya, lagi pa rin sapat yung mga para sa pangangailangan ng kanyang iniwan na pamilya. Sabi nga ni Haring David, siya ay tumanda na, pero wala siyang makita na isang mananampalataya na nagutom. Amen? Yan ay naisulat niya sa aklat ng awit. Amen? Hindi gugutumin ang buong lahat ng mga anak. Bakit? Dahil dala ng mga anak na yung kanyang pangalan. E ganun ba yung pagsamba doon sa born again Christian? Iniiwan ng pamilya para mabuto. Ganun ba yung paglilingkod sa Diyos? Puro problema, puro sakit.
puro kahirapan, puro pagsubok. Maaaring pagdaanan niya ng isang maglilingkod, pero pinapadaan ka ng ng Panginoon. Lalagpas, lalagpas at lalagpas ang buhay mo. Sabi nga, walang bagyo na hindi tumigil. Ang ulan tumitila. Matagal man ang ulan sa buhay mo, pwede kang sumilong. Pwede kang sumilong. Amen. Amen? Amen. Pwede kang sumilong sa pangangalaga ng Panginoon. Katulad sabi niya, malabay ang kanyang mga takpak na maaari kang sumilong. Ibig sabihin, magpahinga ka sa Panginoon. At tiwala ka lang sa Kanya, lilipas at lilipas yung bagyo ng buhay. Amen? Yung iba na, hindi umaalis sa bagyo ng buhay. Ayaw sumilong eh. Yan nasisilungan naman. Mas gusto pa nilang maglunoy. Maglunoy sa baha. Maglunoy. Natawa sila kasi lagi silang baha. Sabi nga, pero may tubig man, sapat pa rin ang pagpapala at pangangalaga ng Panginoon. Amen? Amen. Minsan tatanungin natin sila kung ano yung mga karanasan. Pero nung tatandaan ko, kung bata ako pagka-baka, gusto ko siya. Kasi bawal namin maligo sa ilog. Pag-baka, bababa ka lang sa bahay mo sa ground floor, makakapag-luminay ka na sa tubig. Amen? Kasi pag yung kabataan mo, masarap maglaro sa tubig. Masarap maligo sa baha. Kahit pasabihin, marami ang tubig. Enjoy. Amen. Pero tingnan mo, nandun pa rin ang pangangalaga ng Panginoon sa mga kapatid natin sa natin. Di ba, nilalayo sila sa sakit. Wala namang magka-dengue. Wala naman tayo na pag-ihaan ang mga leptospirosis. Amen. Kaya lahat ng bagay, yung buong, nakita niyo yung buong Matthew chapter 10, kasi ito ay para sa lahat ng pagkasunod ng Panginoong Jesus, lalo na yung humahakbang sa paglilingkod. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon at palapakan natin ang kanyang lingkod, kapatid natin, na sumakbang sa kalilado ng Christ ng paglilingkod na sa ating Panginoon. Sige po, tinatawagan natin ang first team. Hi. Ay, tingnan mo, nakalimutan ko yung title of. Sige po, nadako tayo sa title opening. Wala nang ganyan pag kulang sa tulog.